Nagsimula ang pelikula noong 2016, nang sa wakas ay nahuli na ang 47 kriminal mula sa South Korea na tumakas patungong Pilipinas, at dinala pabalik sa South Korea sakay ng eroplano. Gayunpaman, pagdating ng mga kriminal sa airport, naganap ang isang nakakatakot na insidente nang ang isang miyembro ng pamilya ng biktima ay desperadong makapaghiganti sa mga kriminal. Sa insidenteng ito, maraming mga tao ang namatay, kabilang ang lalaking nag-commit ng pambobomba. Makalipas ang 6 na taon, nahuli ng mga pulis ang 20 pang kriminal mula sa South Korea na tumakas papunta sa Pilipinas. Dahil ayaw na nilang maulit ang insidente noong 2016, nagpasya ang gobyerno na iuwi ang mga kriminal gamit ang cargo ship na aalis ng Manila patungong Busan. Sa pagkakataong ito, ang mga kriminal na papauwiin sa South Korea ay ang mga pinakadelikado at ang mga pinaka-notorious. Ang isa sa mga pinakamapanganib na kriminal ay si Park Jong-do, na napatunayang ng rape ng 30 babae at walang awang pinatay ang mga ito. Lumalabas na si Jong-do ay tila hindi nagsisisi sa kanyang mga aksyon, at sa halip ay mayabang na kumilos sa pamamagitan ng pag-insulto sa pinuno ng elite police team na si Lee Sok-woo. Sa pagkainis sa ginawang pang-iinsulto ng kriminal, binugbog ni Sok-woo si Jong-do sa harap ng iba pang mga kriminal, at binalaan sila na huwag maliitin ang mga pulis. Samantala, sa Seoul Police Headquarters, isang komando team na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Daewoo, ang makikitang nangangasiwa at nagbibigay ng direksyon kay Sok-woo at sa kanyang team, na sasama sa mga kriminal habang nasa dagat. Ang mga kriminal ay inilagay sa magkakahiwalay na detention cell, at bawat selda ay babantayan ng pulisya. Hindi nagtagal, sinabi ni Sok-woo ang ilang patakaran na dapat sundin ng mga preso habang nasa biyahe sila, ngunit tumutol ang karamihan at sinubukang galitin siya at ang kanyang team. Gayunpaman, isang lalaking kriminal na nagngangalang Lee Dong-yun, ay tila walang pakialam sa mga patakaran at hindi nagsalita, na ginawa siyang tila misteryosong individual. Bukod sa mga lalaking kriminal, binabantayan din ng mga pulis ang ilang babaeng kriminal sa misyon. Ang isa sa kanila ay isang babaeng nagngangalang Choi Myung-ju, na kinasuhan ng pagpatay sa kanyang asawa at sa kanyang mga biyenan, at babantayan siya ng isang pulis na nagngangalang Daeyeon. Sa kabilang banda, isang doktor na nagngangalang Kyung-ho, ang itinalaga sa misyon upang i-anticipate ang isang insidente na mangangailangan ng tulong medikal. Sa paggawa ng kanyang trabaho, tutulungan siya ng isang babaeng nurse na nagngangalang Yoon-ji, na tila hindi komportableng nasa cargo ship siya. Gayunpaman, walang kaalam-alam si Yoon-ji na may itinatago si Kyung-ho sa kanya. Tila nagdala siya ng ilang medical equipment at mga gamot na hindi karaniwang dala ng mga doktor. Bukod sa mga medical officer, si Sok-woo at ang kanyang team ay sinamahan ng ilang kusinero, na maghahanda ng pagkain para sa mga preso at mga pulis. Habang ang mga kitchen staff ay naghahain ng pagkain sa mga preso at mga pulis, pumasok si Kyung-ho sa engine room ng barko na may dalang medical equipment at mga gamot. Lumalabas na naatasan siyang mag-inject ng gamot sa pinakadelikadong kriminal sa barko na nagngangalang Alpha, upang panatilihin siyang walang malay habang nasa biyahe papuntang Korea. Gayunpaman, si Sok-woo at ang kanyang team ay walang kaalam-alam sa kinaroroonan ni Alpha sa cargo ship, dahil siya ay isang espesyal na preso na lihim na inilagay sa barko ni Daewoo. Kasabay nito, makikita si Daewoo sa kanyang opisina na sinusuri ang ilang mga dokumento tungkol kay Alpha, na nabunyag na isang military prisoner. Tila meron siyang isang tiyak na layunin, at plano niyang itago ito kay Sok-woo at sa kanyang team. Nang dumating ang gabi, lihim na inilabas ni Jong-do ang dati nang nakatanim na alambre sa ilalim ng kanyang dila, at ginamit ito upang buksan ang mga handcuff sa kanyang mga kamay. Matapos matagumpay na palayain ang kanyang sarili, ibinigay niya ang wire sa isa pang bilanggo sa kanyang selda, upang mapalaya ng lalaki ang kanyang sarili. Kasabay nito, ang mga kusinero sa cargo ship ay makikitang merong pinagkakaabalahan, at nabunyag na sila ay mga tauhan ni Jong-do na nagdisguise na mga kusinero. Tulad ni Jong-do, nabunyag na mga kriminal din sila, na hindi nag-alinlangang patayin ang kanilang mga target ng walang awa. Matapos patayin ang mga tunay na kusinero, ginamit nila ang kanilang mga identity at sumama sa cargo ship upang palayain si Jong-do. Tulad ng nasa plano, nagsimulang kumilos si Jong-do at ang kanyang mga tauhan ng hating gabi. Nahuli sila ng 2 nagpapatrolyang pulis, ngunit hindi sila nagdalawang isip na patayin ang mga pulis, at inilagay ang kanilang mga katawan sa walk-in refrigerator. Pagkatapos nito, nagtungo na sila sa control room ng barko at pinatay ang mga tripulante.
Pinutol din nila ang lahat ng communication network para hindi makahingi ng tulong ang mga pulis kay Daewoo at sa kanyang team sa command center. Hindi nagtagal, si Seok-woo, na nakatanggap ng report tungkol sa pag-atake, ay nagmamadaling tinipon ang kanyang mga tauhan, kabilang ang babaeng pulis na si Daeyeon, upang labanan ang mga kriminal. Pagpasok sa control room ng barko, nagulat sila sa ginawang pag-atake ng mga tauhan ni Jong-do. Nasangkot sila sa isang mabangis na shootout, ngunit sa huli, nagawang talunin ni Seok-woo at Daeyeon ang mga tauhan ni Jong-do. Pagkatapos, nahanap ni Daeyeon ang isang nakaligtas na tripulante, at tinanong siya tungkol sa communication device na magagamit nila sa isang emergency situation. Bilang tugon, pinaalam ng tripulante na magagamit nila ang satellite phone na nakalagay sa may engine room. Samantala, si Jong-do, na pinalaya ang iba pang mga preso, ay nakatanggap ng pagsalungat mula kay Dong-yeon, na iminungkahing talikuran na niya ang kanyang intensyon na mapasakamay ang cargo ship, dahil sooner or later, mahuhuli din siya. Gayunpaman, binaliwala ni Jong-do ang mga babala ni Dong-yeon, at ipinagpatuloy ang kanyang plano na patayin ang mga pulis at mapasakamay ang cargo ship. Samantala, ang doktor na si Kyung-ho, na nakarinig ng mga putok ng baril, ay nagpas siyang ikulong ang sarili sa infirmary kasama si Yoon-ji dahil ayaw nilang madamay sa kaguluhan sa barko. Habang papunta si Jong-do sa engine room, isang kriminal na nagngangalang Konbei ang makikitang inililipat ang katawan ng mga pulis sa walk-in refrigerator. Gayunpaman, lingid sa kaalaman nila, may tagas ang drain pipe sa silid. Dahil dito, dumaloy ang dugo ng mga biktima sa tubo patungo sa engine room, at aksidenteng tumulo sa mukha ni Alpha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Alpha, na dapat ay nasa ilalim pa rin ng droga, ay biglang nagising at pilit na pinakawalan ang sarili mula sa pagkakakulong. Kasabay nito, si Seok-woo at ang kanyang team ay dumating na sa holding cell ng mga kriminal, at nagulat nang makitang pinatay ang iba nilang kasamahan, at nakatakas na ang mga kriminal. Sa paniniwalang plano ni Jong-do at ng kanyang mga tauhan na sirain ang satellite phone sa engine room, nagmamadali silang sumugod doon. Samantala, nakarating na si Jong-do sa engine room, pinatay ang mga tripulanteng nandoon, bago sinira ang satellite phone. Nang papatayin na niya ang nag-iisang nabubuhay na tripulante, dumating si Seok-woo at ang kanyang team, at nagkaroon ng matinding sagupaan. Ilang sandali pa, si Alpha, na nagawang makalaya sa kanyang pagkakakulong, ay biglang nagpakita sa kanilang harapan, at walang awang pinatay ang isa sa mga kriminal. Kahit na nahaharangan ang kanyang paningin ng ilang piraso ng alambre na nakatahi sa balat ng kanyang mukha, alam pa rin ni Alpha kung nasaan ang kanyang kalaban dahil nadidetect niya ang body heat ng ibang tao. Napakalakas din niya at mas mabilis kaysa sa mga normal na tao, kaya madali niyang napabagsak ang kanyang mga kalaban gamit lamang ang isang pag-atake. Nang makitang madaling napapatay ni Alpha ang sinumang nasa harapan niya, mas pinili ni Jong-do na tumakas sa lugar at walang habas na nagpaputok. Gayunpaman, hindi siya hinayaang makaalis ni Alpha nang ganoon na lang. Mabilis siyang hinabol ni Alpha, at pinatay ang kanyang mga tauhan ng walang kahirap-hirap, bago tuluyang nakipaglaban sa kanya. Kahit na si Jong-do ay isang mapanganib na kriminal na pumatay ng 12 ng tao, hindi niya kayang labanan si Alpha, na walang awa siyang binugbog at pinatay sa napakawalang awang paraan. Samantala, sina Dong-yeon, Seok-woo, Daeyeon, at isa pang bilanggo na nagngangalang So-chul, na nakaligtas sa massacre na ginawa ni Alpha, ay sinubukang tumakas mula sa lugar na yun. Hindi nagtagal, panandali ang nakipaglaban si Dong-yeon kay Alpha upang i-distract siya mula kay Seok-woo at sa iba pa, na sinisikap na tumakas mula sa lugar. Sa huli, nagawa nilang makatakas mula sa engine room matapos dumaan sa isang automatic steel door, na nagsara bago pa sila maabutan ni Alpha. Samantala sa command center, gumamit si Daewoo ng satellite imagery para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa cargo ship, matapos silang mawalan ng contact kay Seok-woo at sa kanyang team. Nagulat si Daewoo nang makita ang massacre sa barko, at nakita ang mga kriminal na nakatakas mula sa kanilang mga selda. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na may pangalang CEO. Lumalabas na alam ni CEO ang massacre na nangyari sa barko at inutusan si Daewoo na linisin ang kalat. Ang misteryosong lalaking ito ay tila may numero sa dibdib na katulad ng numero sa katawan ni Alpha. Tila meron siyang parehong background tulad ni Alpha, at may partikular na layunin ng utusan niya si Daewoo na dalhin si Alpha sa kanya. Samantala sa cargo ship, sinubukang tumakas ng dalawang nakaligtas na tripulante gamit ang isang lifeboat.
Gayunpaman, mabilis silang naabutan ni Alpha at walang awang pinatay ang dalawa. Si Yoonji, na nasa infirmary, ay hindi sinasadyang nakita ang pagpatay mula sa bintana ng cabin. Sa kasamaang palad, nalaman ni Alpha kung nasaan siya, sinira ang bintana at pinatay siya gamit lamang ang isang kamay. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas ng cabin si Kyung-ho at tumakbo palayo, hanggang sa makatagpo niya si Sok-woo at ang iba pa. Nang kwestiyonin ng pulis, sa wakas ay ibinunyag na ni Kyung-ho na binayaran siya upang mag-inject ng gamot kay Alpha, para panatilihin siyang walang malay habang nasa biyahe. Gayunpaman, hindi alam ni Kyung-ho kung ano ang dahilan kung bakit bigla siyang nagising at isinagawa ang massacre. Pagkatapos ay inutusan ni Sok-woo si Daeyeon at ang iba pa na pumunta sa isang ligtas na lugar, habang siya naman ay maghahanap ng mga tao na maaaring nakaligtas sa massacre. Kalaunan, sa wakas ay nakarating na si Dong-yun at ang iba pa sa silid kung saan kinulong si Alpha at nahanap ang mga dokumento patungkol sa kanyang background, na lumalabas na isang sundalo mula pa noong 1943. Nakasaad sa dokumento na si Alpha ay isang sundalo na ipinadala sa Pilipinas. Ngunit pagdating sa Pilipinas, siya at ang kanyang mga kasamahan ay dinakip ng mga Japanese soldier. Pagkatapos ay ginamit sila bilang mga experimental subject sa isang proyekto upang lumikha ng mga superhuman, na kalaunan ay gagamitin bilang mga sandata sa digmaan. Bukod pa dito, ang katawan ni Alpha ay hindi nakakaranas ng pagtanda ng cell, kaya pwedeng sabihin na siya ay isang immortal. Sa isang flashback, ipinakita sa atin ng ilang high-ranking Japanese officials, na nagdiriwang ng sa wakas ay natupad at naging matagumpay ang kanilang superhuman experiment. Ngunit kasabay nito, si Alpha, ang experimental subject, ay biglang nagising at pinatay ang lahat ng nasa lugar na yun. Sa kasalukuyan, makikita si Daewoo na papunta sa cargo ship kasama ang ilang elite forces, mga miyembro ng isang lihim na organisasyon. Pagkatapos ay nag-inject sila ng serum sa kanilang katawan upang madagdagan ang lakas at bilis, nang sa gayon ay makasabay sila kay Alpha. Pagdating sa cargo ship, nakasalubong ni Daewoo ang babaeng preso na si Myung-ju, na humingi ng tulong sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinatay siya ni Daewoo dahil pumunta lang siya sa lugar na yon para hulihin si Alpha. Bukod pa rito, hindi nagatubili si Daewoo na patayin si Daeyeon at ang iba pa, na iniwan si Dong-yun na tanging survivor. Lumalabas na kilala nila ang isa't isa dahil si Dong-yun ay isa ring experimental subject, at may parehong nakaukit na numero katulad ni na Alpha at CEO. Dito nabunyag na sinadyang magpahuli ni Dong-yun para makabalik siya sa South Korea, para hanapin si Daewoo at ang lihim na organisasyon na nag-eksperimento sa kanya. Noong nakaraan, si Dong-yun at ilan pang mga lalaki ay dinukot ng mga tao mula sa lihim na organisasyon ni Daewoo, upang gamitin bilang mga experimental subject para sa Project Wolf Hunting. Gayunpaman, nabigo ang eksperimento at idineklara silang patay na. Ang nakapagtataka, bigla muling nabuhay si Dong-yun, na nagpapahiwatig na naging matagumpay ang eksperimento. Gayunpaman, nagtago si Dong-yun kay Daewoo at sa kanyang lihim na organisasyon, at nagsimula ng bagong buhay. Sa kasamaang palad, nalaman ni Daewoo na nakaligtas si Dong-yun at sinimulan ang paghunting sa kanya. Sa huli, nahanap nila siya at hindi nagatubiling patayin ang kanyang pamilya. Si Dong-yun, na determinadong maghiganti sa pagkamatay ng kanyang pamilya, ay ikinubli ang kanyang sarili bilang isa sa mga mapanganib na kriminal sa South Korea. Sa panahon ng pagtatalo ni na Dong-yun at Daewoo, biglang sumulpot si Alpha at inatake sila. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni Daewoo at ng kanyang mga tauhan laban kay Alpha, na madaling nadaig ang mga elite forces. Gayunpaman, tila nahirapan si Alpha nang kalabanin siya ni Daewoo dahil nag-inject ito ng serum na nagpataas ng kanyang lakas ng maraming beses, kaya nagawa niyang talunin si Alpha. Sa huli, nagawa niyang talunin ng halimaw, at ipinagpatuloy ang kanyang laban kay Dong-yun. Kahit na mas malakas si Daewoo kaysa sa kanya, hindi basta-basta sumuko si Dong-yun, at lumaban gamit ang buo niyang lakas para lang talunin siya. Hindi nagtagal, nagawa niyang makorner si Daewoo, at itinapon ang sarili sa dagat kasama si Daewoo. Samantala, nabunyag ang isang katotohanan, at ipinakita na si CEO ay isa sa mga sundalo na ginamit bilang experimental subject noong 1943, tulad ni Alpha. Gayunpaman, si CEO ay tila mas malakas kaysa kay Alpha at nakapag-set up ng isang lihim na organisasyon upang ipagpatuloy ang superhuman experiment. Habang nasa kanyang headquarters, nakilala ni CEO ang isang batang lalaki, na isa sa kanyang mga experimental subject. Lumalabas na ang batang yun ay ang anak na lalaki ni Dong-yun,
na nabunyag na nabuhay at nakakulong lang sa headquarters, matapos ma-realize ni Daewoo na minana ng batang lalaki ang superhuman gene ng kanyang ama, na ginawa siya bilang ang tanging superhuman na ipinanganak, at hindi na nangangailangan ng serum upang dagdagan ang lakas nito. Sa huling eksena, ipinakita si Dong-yun na nakaligtas matapos tumalon sa dagat. Lumangoy siya sa mainland at determinadong ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao sa lihim na organisasyon na pumatay sa kanyang pamilya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.